Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihing seryoso. Hindi ka naman makukuntento. I-talk to Papa na. Hello, good morning. Hello, good morning. Ang Good lalim morning. naman ng boses. Para bigla ako na-intimidate dun, ha? Hindi. Joke lang po. Good morning, ako po si Papa Johan. Kasama po si Papa Ace. Hello, good morning, Papa Johan. Yeah, we believe meron kang gustong i-share. What happened? Welcome sa Talk to Papa. Yes. You can call me na lang. Okay, what's your name? Clark. I'm sorry? You can call me Clark na lang. Clark. Did I hear it right? Clark? Clark? Okay. Hello, Okay. Clark. Good morning. So what happened, Clark? Medyo mabigat. Okay, sige, pagaanin natin yan. Charet. Okay. Paano mo gustong simulan nun yung story? Actually, gusto kong i-share yung pinagdadaanan ko ngayon sa lahat ng nakikinig dito sa may... Well, I've been in hindi ko masasabing relationship ito. Landian. May mga ganun eh. Dark relationship actually. And gusto kong i-share yung story na to kasi I want everybody to be aware. Okay. And I think this is very timely dun sa sinabi niya kanina na pag walang pera, malungkot yung tao. Pero in my case, Hindi. May not pera. the same case. Okay. Nag-work ako sa Manila as a head of a department. And one time I met this COO. Actually, nangyari yun ng meeting kasi there was a time na we have a meeting, departmental meeting with all the heads, mga vice president, mga CEO and COO, mga first vice president. And I was the one who actually presented during that meeting. And I think gusto siguro niya ako. Okay. I believe. Ano siya doon? He's the COO. 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 Okay. Ano yung Chief COO? Ano yung... Operating Officer. Yun. Okay. Second to the highest position. And then ikaw Until naman, now, ikaw actually. naman, ano ka ulit? Head of the department Yes, ng manager, head of the department ng finance. finance. Okay. And then, Yeah. Yun. Actually, hindi ko siya masyadong pinapansin nun during the meeting. Kasi iba yung tingin niya sa akin. ay, naku And po. then, after the meeting, just right away after the meeting, he asked one of assistant to call me. Para puntahan siya sa office niya. I was surprised and thinking, ano ba yung scenario dito? Sabi ko, ba't pinapatawag ako ng COO? Baka may nagawa kang hindi maganda. Charet. No, actually, hindi. Okay. Okay, what happened next? Pumunta ako. Mm-hmm. Then sabi niya, he praised me dun sa presentation. Oh, that's a good thing. It was a success actually. Mm. Yeah, actually, it was for a new branding, product new branding. And it went well until now. Okay. And yun, there are times na nag-aas siya na lumabas. Ay, nag-invite Wow. na. Nako po. Actually, yeah. Sandali, di mo tinanong, bakit po may pag-invite, sir? O ma'am. It is a ma'am or a sir? Actually, yung first time na pinatawag niya ako yung sa office niya, he asked me if I play golf. Sabi ko, no sir, I'm not playing golf. Okay. I'm just living a simple life. Sabi ko, how about going dinner? Traveling, sabi niya. Sabi ko sa sarili ko, this is out of context. Sabi ko, ba't ganun yung mga tanong niya? I'm expecting na mga tanong niya is about job-related. Ganun. Sabi ko, hindi po sir. I don't usually do those pang-mayaman na activities or sports. So sabi niya, what time you'll be out? Sabi
ko, I'll be in the office until 6 kasi may tatapusin pa akong mga trabaho. Sabi niya, no, I'll call your boss. And I asked her na kailangan mo mag-hop out ng mga 5. Ay, ang lakas. Gusto kayo mga ganon. Pauwiin na to ngayon. Kasi may gagawin kami. May pupuntahan kami, Oo. ganon. Okay. Opo. Tapos, Tinanong ko, sir, bakit po? Sabi niya, I just wanna hang out with you. Mhm. Nag-tune na pa, ako na pushback ako. Of course, boss yan, no? Mhm. So, Ang pumayag ko sa ka. kanya. Mm-mm. So, sige po. Dinner lang, sabi niya. Dinner lang. Sabi niya. Okay, nag-dinner Yun. sila. Oo. Okay. So, ano ang sumunod na nangyari? Yun, it turned out na casual dinner lang naman. Wala Okay. nangyari. Anong kinain niyo? Mga- Anong kinain niyo? Actually, Mm-mm. sa isang hotel yan eh. It's a 5-star hotel. Okay. Mhm. Kumain. And then, dami siyang tanong, ganun. Tinanong niya ako, Mm-mm. may asawa na ba ako? Mm. Kung meron na ba akong girlfriend or kinakasama. Sabi ko, wala naman kasi during the time, I'm really, tawag dito, more on my career. So, I need to build up my career. Focus muna sa career. Tapos, saan pa umabot ang inyong mga usapan? Yeah, I think nag-stay kami dun sa restaurant mga 2 hours. Mm-mm. And then, he's inviting me sa farm niya the next week. Saan? Farm. Sa farm niya. Okay. Sa farm. Mhm. Tapos, Sabi ko, let me check my schedule, sir. Sabi niya, kung schedule mo yan sa work, walang problema yan. Sabi niya. mm, Eh, syempre, ako naman nag-iisip na ako, ano ba yung motibo niya. syempre meron niyang Although, gustong ano. Hindi ko Diba? siya matanong kasi, imagine, siya yung boss sa mga big boss. Mm-mm. Mhm. Yun, casual ano lang naman. Dinner. Pinatid niya ako dun sa kondong tinitiran ko. Okay. Rent. And then yun, Tapos? everyday, laging nag-text yung number ko, gano'n. Gano'n. Ay, good Usual na mga morning, ano lang. ganon, good morning, ganyan. Hindi naman. Oh, Kasi, anong ah, klase ng mga text ang pinapadala niya sa'yo? May quotes ba? Hindi siya Iba yun. Kumsing work. May Work. problema ba sa mga kasama mo? Gano'n. Or may problema ka ba? Anong Gano'n. napipil mo? Wait lang. Anong napipil mo nung ganito siya, ganito yung treatment sa'yo? Kasi for sure, di naman ganito ang treatment niya sa lahat. May gusto siya sa akin. Mhm. Actually, kung Okay. makikita mo siya, kung babae ka, he's a perfect man. Is what? He is a perfect man. Perfect man. Mhm. Okay. So you're the perfect girl. Charot. Charot. No. Okay. Okay. Ayun, tumagal. Mm. Mahirap. Kasi nga, dumating na dun sa point na Na? pag nagta-travel siya, sinasabihin niya ako na, sinasama niya ako na pasekreto. And then magpa-file ako ng leave. There was a time na pumunta siya sa Saan? pumunta siya sa pinakamahal na resort dito sa Pilipinas. Ano ang pinakamahal na resort sa Yeah. Pilipinas? Balisin ba? Hindi. Ano? Yung Amanpulo? Amanpulot? Amanpulo Yeah. ba? Yeah. Okay. Okay, Amanpulo. tapos? It was like 2 days. Mhm. Hindi ako ewan ko, during that time, even after, hindi ako makahindi. That was the first time na sumama ako sa kanya na 5 days. What? 5 days? Yeah. Mhm. Okay.
nag-stay kami doon ng 5 days. And, yun, sinabi niya na gusto niya ako, pero we have to keep it secret. So, yun. Tsaka ang dami niya mga gifts ka akin na binigay. Ay, taray. Tanggap ka lang tanggap. Ganon. Charet. Pero Yung iba nagkataon, nire-refuse why ko. you have to keep it secret? Ito Oo. ba nga si COO ay merong siyang asawa? Or May karelasyon ba karelasyon siya? O ikaw ba? May karelasyon ka ba? May asawa siya actually. Tapos nagdalaga. Hindi, charot. Erase. Okay. Ayun. Wait lang. Pero ikaw, Yun. so ano siya? Ano ang orientation niya? I think bite siya. Okay. Ikaw? Straight ako eh. I'm sorry? Straight. Straight. Pero parang, ewan ko, anong maging effect niya sa akin. Pero, Pero, mabibigla kayo at the end of the story. Ako po. Okay. Mhm. Sige. So, ano pang sumunod na nangyari? Like, sige, ito na. Lagi kayong lumalabas. Hindi mo siya matanggihan kasi nga boss mo siya. Saan umabot? Yung mga Itong mga nangyayari paglabas-labas nyo na, may nangyayari na sa That inyo. time, may nangyayari na. Okay. And, yan nung naging kami, actually. Wait lang, itong mga nangyayari na to is kagustuhan mo din ba? Hindi ko masabi. Nung una, bait siya eh. Hindi, lately, naging worse ang lahat on my end. Lately, naging worse ang lahat on your end. Yeah. But anyway, you said a while ago na naging kayo. Di ba? Yeah. Paano nangyaring worse on your end? Naging possessive siya. Okay. Mga social media ko, pinag-stop niya. Yung FB kong yan, pinapalit niya lahat yung mga details, mga kung ano-ano. Pero ako yan ang nasa picture na yan. Nakaano naman eh, nakalock naman yung profile mo eh. Yeah. Oo. Yeah. Okay. So, naging kayo, kumusta ang relasyon? Mahigpit siya, ganun. Sobra. Pero sa kabilang banda, meron siyang asawa. Yes. So, paano? Ang hirap. Kasi, there was a time na gusto ko na kumala. Okay. Pero, I was threatened. Sorry. I'm sorry, ano? I was threatened. Lahat ng threat na sa akin na ang hirap kumala sa isang taong mapakalakas. pwede bang sabihin mo sa amin kung ano yung mga threat na sinasabi niya? Para mas malaman namin kung ano talaga yung maipapayo namin. Kumbaga, masabi mo ano lahat. yung mga ginagawa niya na hindi maganda? Isiraan yung karir ko. Kasi wala. Babalik ako sa wala. Hindi nga ako makalabas mag-isa eh. Wow ha, napaka-powerful naman niya kung umabot siya ganito. Totoo yun. Hindi ko na-expect na it's gonna turn out like this. Okay, so kumusta na ang sitwasyon ngayon? Like kayo pa rin? Kami pa rin. Pero ang bigat. Ayoko na. Pero dumadating pa dun sa point na pinasaktan niya ako pero hindi ako makaganti kahit gusto kong gumanti. Paano pananakit? Like, physical? Oo. Oo. Ay, papais. Sirang-sira na ako. So yung feeling mo na sirang-sira ka ngayon? Sirang-sira saan? Sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sirang-sira na ako sa kanya. Paanong sirang-sira sa kanya?
pagkatao ko, niyurak niya lahat. By the way, how long have you been together ba? 7 years. Ilan? 7 years. 7 years. 7 years. And kailan nagsimula na naging ganito? Paano nagsimula na ikaw ay tinatret na niya? Sinasaktan ka na niya? There was a time na to work. Mm-mm. Dati, normal lang naman maging close sa mga subordinates mo. Mhm. Pinapabantayan pala niya ako. So, sinabihin niya ako na don't get too close to your colleague. Okay. Tandaan mo, boss ka, sabi niya. Even if you are the boss of the department, kailangan magkasama ka sa mga kasama. And, yan, meron ko naging mga ka-close doon. Dumating pa doon sa point na yung dalawa pinag-terminate niya. Gumawa ng paraan para ma-terminate. Ganun siya. Possessive. Pina-terminate just because naging close sa'yo. Ganon? Oo. Kasi nasa same company kayo, tama? Oo. Okay. It's a multinational company actually. Mhm. Lahat ng kilos ko, lahat ng galaw ko, Alam niya. pinabantayan niya, Ayaw. pinapabantayan niya. Yung mga hindi papasa sa kanya, tinatanggal niya, ganon. Pag naging close sa akin, kita niya na gano'n. Ewan ko, may mata siya eh. Mata siya sa company. So, ano to? Like, hindi naman siya, diba, bulgar na ganon tapos papabantayan ka. Ano yung bumabayad siya ng tao? Ganon? Or merong katrabaho ka? Binabayaran siya. Katrabaho ka? Binabayaran siya. Oo. Ganun, mga katrabahong mga... Siguro binabayaran niya. Kasi hindi ko matanong eh. Mhm. Kung bakit, kung paano. Basta mabibigla na lang ako na pag sinabi niya na gano'n-gano'n. O kumain pala kayo ni na ano, gano'n-gano'n. Tapos ayaw niya Kasama nun. ko. Ayaw niya yung gano'n. Sa tingin mo, ano yung, Clark, yung pinaka-worst na ginawa niya sa'yo? There was a time na nagkaroon kami ng family gathering. Mhm. Okay. Anong meron? Like reunion ba? Merong may birthday lang? Wedding. Wedding nga. Wedding. Okay. Wedding. What happened sa wedding? And isa ako sa mga secondary sponsor. Mhm. Nagpaalam naman ako sa kanya. Okay. Although yung wedding nun, that was 5 p.m. So, definitely, malilate kami kasi sa may Lemery pa siya sa Batangas. Batangas pa yun. Sa Lemery, Batangas. Mm. Okay. Yes. So, medyo late na. Around 10 p.m. yan. During the wedding ceremony, text on text yan. Maagang umuwi. Sunday ngayon, alam mo naman, pupuntahan kita. Sabi ko, minsan lang naman ito. Sabi ko, I might be late. Nakaparating sa condo. Sabi ko, Mhm. ayun, minura niya ako, sigaw. Oh. Pag hindi ka umuwi ng ganitong oras, masusundo ko siya. So, anong ginawa mo? Layaan ko siya. So, I stayed there till 11. Mhm. And then, around 11:30, bigla ako nandun siya. I'm sorry, what was that again? Bigla ako nandun siya. Nandun siya? Oo. Nandun siya sa Batangas? So, Yeah. sumunod siya by 11:30. Oh. Okay. Anong ginawa Oo. niya doon? Nagskandalo ba siya? Hindi naman. Pinalapit niya yung guard niya. Pero nakita ko na siya. Mhm. Kasi nagiinuman kami that time. Doon sa isang villa sa Lemery. Sa isang Lemery ginawa. So, yan, nabigla ako. And then anong nangyari, di ba? Pinalapit niya Di yung ako guard. Mm-hmm. Yung guard Sabi ko, niya. susunod na ako. Mhm. Oo, susunod
sumusunod na ako, hindi ako nakatayo. Siya lumapit. Sumigaw siya na, kasama ka ba? Susunod ka o hindi? Habang nandoon yung mga family mo. Andun yung mga kamag-anak Oo, mo? kamag-anak mo. Nakita nila? Oo, nabigla sila. Yan. So, wait Yan. lang ha. Alam ng pamilya mo itong karelasyon mo na to na may ganito? Kilala nila. Okay. So, na-introduce mo Ayan. ba sila sa mga kamag-anak mo? Sa family ko lang. Okay, sa Mhm. family mo. And Okay. alam nila na boss ko siya na kapala ko siyang kaibigan pero hindi nila alam na may relasyon kami. Okay. Pero siguro somehow nagtataka na rin yung family ko kasi sa lahat ng mga nabibili ko, kung anong meron ako. Nagagaling Pero sa walang- kanya. Ganun ba? Mhm. Yeah. Pero walang time, there was no point na tinanong ako ng family ko na kung meron kami. Siguro, there was a time na naisip lang nila na meron siguro, gano'n. Mhm. Hindi na lang Ayan, sila pero hindi ko nagtatanong. matanggap. Okay. Hindi ko matanggap yung pagsigaw niya sa akin na para... Anong bakit ginawa mo sinigaw. nung sinigawan ka niya sa harap ng mga pamilya mo, kamag-anak mo? Sabi ko, kailangan ko na umuwi. Kailangan ko na umalis. Tapos, yung sasakyan ko, pinadrive na lang niya sa isa yung guy. Tapos, Pagsakay sa kotse, tapak agad. Sinapakan na agad niya? so Oo. Tapos, anong ginawa mo? Gumante pero hindi ako makaganti. Gusto mong gumante pero di ka makagante. Malamang nandun din yung guards niya. Oo, 4 actually yung kasama niya. So, ayan. Tapak. Mhm. Yung gusto ko nga dumugo na niya. So, Oh. hanggang makarating kami sa condo. Sa condo yan, tuloy pa rin. Siya lang nagsasalita ako, hindi ako nagsasalita. When umiyak na ako. Bugbog, sige, bugbog, sapak. Mhm. tapos, Ayaw na ayaw ko yung after niya akong sinaktan. That will be the time na Na? kasama kami sa kama. Mhm. Kahit sa kama sinasaktan niya ako. Napaka-vengatibo niya. Lagi yung sinasabi sa akin na pag nasa kama kami na mura, pag iniwan mo ako, pag nagpag-relasyon ko sa iba, sisirain kita. Sisirain ko yung buong buhay mo. Sisirain ko yung pagmumukha mo niyan. Sisirain ko yung mukha mo. Lahat ng sakit, binigay niya sa akin. Tapos, may time din na feeling ko binababoy niya ako eh. Pero pagdating sa kama, sabi ko nga, sirang-sira na ako. Hindi lang katawan ko. Sinira niya, hindi lang yung pagkatao. so dito sa relasyon na to, wala kang takas? Ganun ba? Ang gusto mong sabihin sa amin, kaya hindi mo siya mahiwalayan? Wala. Dahil sisirain ka niya sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, ganun ba? At siya malakas na tao eh. By the way, think so. kilala mo ba yung family niya? Exactly. Kilala ko. Okay, bakit hindi mo kausapin yung pamilya niya? Papaiswag lang sila. Oh? Anong apelido? Sabi ko- Hindi siya lang- Okay. Maghanap ka na ng iba. Mm-mm. Marami naman dyan. Mhm. Anong Ayaw sabi niya. naman niya? Iba raw ako, ayaw niya. Hindi raw siya makatulad ko. Sabi ko, So, nasaan ka ngayon? hindi ako pumasok ngayon. Actually, nag-leave ako ng 1 week.
Okay. So, alam niya to, for sure, na nag-leave Yes, ka. kasi alis kami sa Friday. May lakad kayo together. Yes, sa Friday. Okay. Tapos? Mahirap. Mahirap. Pero gusto ko lang kumalas. Actually, dapat ako dito sa may LS kasi nga gusto kong i-share. Maging aware yung mga iba na minsan may dumarating ng mga oportunidad sa buhay natin na akala natin yun na yun. Okay. Pinakamagandang Let me ask you this bagay. question. Oportunidad. Anong klaseng oportunidad itong sinasabi mo? Like, nung una ba, na-enjoy mo yung mga binibigay niya sa'yo? Totoo yun. Totoo yun. Yung mga bagay, mga regalo na tinatanggap mo? Totoo yun. Kaya mo pinasok itong relasyon na ito? Oo. Naamin ko. Okay. Pero nagkamali ako. Okay, nakakabulag kasi talaga yun eh. 'Di ba? Minsan kasi may mga tao na gagamitin nila kung ano yung mga meron sila, mga bala nila para makuha ka. May mga Parang sa ganon. una, Papadamahin papaligayahin ka lang. Mm-mm. Diba? Pinapadama ka. Tapos, hindi mo alam pagdating ng dulo, pag nahook ka na, kapag naging magkarelasyon na kayo, wala ka nang takas sa kanya. At sigurado, talong-talo na. Pero, May utang ka ba sa kanya? Wala akong utang kasi maganda naman yung sahod ko eh. Mm-mm. Anong mga pinangahawakan niya sa'yo? Like trabaho mo? Oo, sige. Pwede ka niyang alisin sa trabaho na meron ka ngayon. Ano pa? Sa lakas yung tao, pwede niya akong sirahan sa lahat ng bagay. Okay. pero naisip mo ba na if ever na mag-resign ka diyan, ay may lilipatan ka bang iba? Naisip mo ba yon? Marami naman pong oportunidad na pwede Mhm. kong lipatan. Ang ko lang yung connection eh. Mahirap. Marami siyang Pag may koneksyon. connection siya, Mhm. maraming para-actor. Ikaw, ano mga naiisip mong mga plano mo bago ka tumawag dito sa Talk to Papa? Ano yung mga bagay na dais mong gawin o ito yung mga dapat kong gawin? Sa totoo lang, napatawag lang ako dito dahil gusto kong mag-share, maging aware mga Na huwag masilaw sa salapi. Ganon. na Okay. baka bandang huli. Pagsisihan. Ang buong buhay yung kapal. Pero wait lang, paano na ikaw? Paano ka na? Minsan naisip ko na mag-escape na lang ako na pumunta ng ibang bansa. Pero pamilya ko naman ang iniisip ko. Kasi kaya niyang balikan eh. Bakit? Ano daw ba? Bakit siya nagsisettle sa'yo? Ano ba yung gusto niya sa'yo? Hindi ko alam kung anong... Meron yan eh. 'Di ba? Meron siyang, There was a point. oo, hinahanap-hanap na nasa sayo lang kaya hindi kanya ma-let go. Ano yun sa Yun palagay ang mo? sinasabi niya sa akin. Hindi ko rin alam. Although, amin ko na maganda yung katawan ko. So, ikaw yung fantasy niya, ganon? Siguro. Pero ito tanong ko lang meron ba sa pagkakataon na malay mo hindi lang ikaw pala yung ganitong like meron siyang iba pa? Meron bang ganong part or scenario? Like may iba pang lalaki? Wala eh. Wala, ikaw Wala siya lang. may kwento. Mhm. Tsaka, medyo nagtanong-tanong na rin ako, mga medyo ka-close or kasi COO siya, you cannot ask anything about him. Hindi ka Mhm. pwedeng mag-research or magpa-spy, pero Wow. wala akong narinig about him. Kasi sinabi naman niya sa akin na ako yung una at uli.
Yun yung sinasabi niya sa akin. At sa kabilang banda, may asawa siya. Diba? Oo. Actually, may asawa siya, may 3 siyang anak. Nasubukan mo ba na maikwento o nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na kahit konti na gusto mong sabihin sa pamilya niya? Gusto kong sabihin nandun sa asawa niya. Mhm. Especially pag annual, may annual na event. Mhm. Mm. Pero wala akong lakas loob. Kasi ang asawa niya is very busy din. Tsaka halos may kukwento rin niya sa akin na nag-aaway sila. Minsan din sila nagkatabi ng tulong. Mhm. Minsan umuwi siya dun sa farm kasi meron silang 3 farm. Isang farm niya na malapit. Umuwi siya doon. So yun. Yung mahirap. Actually, kung titignan mo yung pamilya nila, they are perfect family. Pero hindi mo akalain na ganun yung hirap. Ang iniisip ko na lang ngayon is paano ako makakakalat. Anong gagawin ko. And yun nga, yung pagtawag ko dito sa to share para maging aware. Wala na may ibang taong matrap kasi ang hirap. Ang hirap makakalat. Tapos sa time na yung mukha ko ginalos niya. Talagang Umaabot sa ganun. Yes, exactly. Totoo yun. Isirain daw yung mukha ko. Yun. Ang kinakatakutan mo na kapag kumalas ka dito is mawalan ka ng trabaho, masira yung pangalan mo. Ano? Hindi trabaho, Papa Clark, kasi professional ako. Mhm. Marami na akong trabaho. Naging boss na ako sa mga previous company. So, kaya anong ko maghanap ng trabaho. Anong Ang nakakatakot kinakatakot? doon, kaya niya akong baliin sa mga company. Kaya niya akong sirain. Mhm. So, parang ganito ang sitwasyon pwede naman siyang lumipat ng ibang company. Kaya lang syempre sa koneksyon nitong COO, mahihirapan, pwede siyang ipa-blacklist, pwedeng gawin yun, pwedeng kung ano pang mangyari na negative na pwedeng gawin ni COO. Yun lang yung hirap na hirap niyang gawin. Parang Kaya niya talagang gawin. Mhm. Kaya niyang gawin. Kasi, Alam, conglomerate sila alam ng Marami sila pamilya mga- mo, itong sitwasyon mo na to, anong sabi nila? Alam na nila lately, only last year. It was October last year. Anong reaction nila? Anong sabi nila? Pag-iisipan daw muna ang gagawin kasi hindi basta-basta kayang banggain itong taong ito. Mhm. Hindi kayang banggain? Ganon? Hindi basta-basta kayang banggain. Marami silang connection. Marami silang... Okay. Oh, Mhm. Anyway, maraming nakikinig ng mga kapuso natin. May gusto ka bang itanong? marami akong tanong. Kaya lang, Sige. Like, Sige. bigay ka ng Mhm. question. Mali mo, meron meron. naman ganong, Isa sa mga, dalawa sa mga kapuso natin ang nakikinig na same situation. Parehas kayo ng pinagdaraanan. yun lang. Mm. At kung nakakalas sila, anong ginawa nila? Okay. Balikan ka namin, Clark, ha? Okay, salamat. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ano po ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Clark? Ano ang dapat niyang gawin? At sana kung merong na nakikinig ngayon na related yung stories, ang tanong ni Clark, kung nakakalas kayo o nakawala kayo sa sitwasyon na ganon, ano ang ginawa nyo? Basahin po namin ang inyong mga komento. Ang sabi dito ni Raymond, kawawa si caller, magpakalalaki ka kung may banta na pwede mo na yung ireklamo. Kung hisirain ka, sirain mo rin ang pamilya niya. May batas tayo, huwag mong gamitin ang katuwagan mo. Sabi ni Raymond. Sabi naman ni Rhea, alam mo yung lakas ng loob mo ang pag-ipunan mo dahil pag meron ka niyan, lalaya ka sa sitwasyon na meron ka. Ganyan ako before. Hindi naman ganyan ka-famous pero mahal ko siya. Kaya lang nanakit ng sobra tagal kong
tiniis pero wala akong lakas ng loob na iwan niya siya. Wala ako noon hanggang one day gumising ako at nagdasal na di ko alam kung worth it. Ano man ang nangyari, yun nga. Yung parang dinakasan lang niya yung kanyang loob. Yes. Eto si Cecilia, hingi ka ng tulong sa family mo, sabihin mo po at i-report sa police. Meron palang ganoong klase ng tao. Ako po. Okay, sino pa dyan? Anyway, nasabi mo na ba itong si Raquel? Sabi ni Raquel na maging positibo ka lang palagi at magdasal at malagpasan mo yan. Nakakalungkot, sana isang araw maging masaya ka kasi deserve mo naman yung ganyan, hindi mo naman deserve yung ganyang relasyon. God bless po at yung labanan mo, labanan ko natapos ko. Labahan. Labahan pala. Labahan yun, Babs, talaga. Feeling ko. Labahan niya daw yung natapos. Nagigigil ako sa CEO na yan. Sabi niya. Okay, eto pa. Ang Anyway. sabi dito ni Raul, nako iwanan mo nan kasi malakas ang loob niya man na pa kasi may banta. May bantay siya. Pero kung ako, iiwan ko na yan. Bahala siya. Baka mamaya mapatay ko pa siya. Ay, naku po, wag naman ganon. Si Ezekiel, nakakasakal naman yung relasyong ganyan. Hindi po tama yung ganyan. Humingi ka po ng tulong sa mga eksperto sa ganyan para alam mo kung paano ka mag-umpisa, gumawa ka ng hakbang para makaalis sa relasyon na yan. At ikaw pa din po ang masusunod, Kuya Clark. Hindi ka niya pag-aari. Tama. Hindi ka niya pag-aari. Sabi ni Chuna, if may ipon ka naman, tapos alam mo yung family situation mo, ipagpaalam ko sa family mo na try mo siguro magpakalayo-layo, gumamit ng bagong SIM card, then disconnect from social media, use public transportation, kasi baka matrack ka pa niya na kotse mo, gamit, yon. If takot ka, ipa-blacklist ka niya sa work, maybe have your own business na lang. At least, ikaw na yung boss. Pag-pray mo din na di ka pababayaan ni Lord. Eto, ang sabi pa dito, if gusto mo talagang kumawala, dapat ready ka to face the consequences. Ready ka na talikuran ng mga material at maaluwang na pamumuhay. Magpakalayo-layo ka doon sa hindi kanya kayang sundan at mamuhay ka ng simple at malayo sa pamumuhay mo dito. Ang importante, may peace of mind ka, sabi ni Rosalie. Ikaw, ano ang take mo dito? Actually, sobrang hirap. Basta, I just want to thank Clark to share his story. Na at least a lot of people got inspired to his story and napakahirap nung matrap ka sa ganitong sitwasyon. Kung hindi sila makakalas, ang hirap. Ako actually hindi ko agad alam yung dapat kong gawin kasi kung sa ganitong sitwasyon kung ako mapalagay diyan sa ganitong sitwasyon, hindi ko rin alam agad-agad. Kailangan ko sigurong pag-isipang mabuti yung mga dapat kong gawin. Dadaan talaga dapat ako sa legal na paraan para mas maayos yung pagkawala ko sa kanya. Kasi mas mahirap talaga kung halimbawa gagawa tayo ng isang hakbang tapos hindi pala tayo sa sigurado na ang pagdating ng panahon mas babalik pa pala sa atin na masama. So mahirap. Anyway, nakakasad lang dito sa story niya is yung word na wala siyang magawa. Diba? Na bantay sarado siya ng tao na ito. And then, even hindi naman siya natatakot na mawalan ng trabaho. Kaso natatakot siya para sa pamilya niya kasi parang merong mga kayang gawin na hindi maganda itong tao na ito. That's why kailangan natin itong idaan sa legal. Okay? Lumapit ka sa mga otoridad. Pero laging tandaan kapag lumapit sa otoridad, dapat meron tayong dalang ebidensya. Okay? Meron kang ebidensya. I-ready mo na yung ebidensya na na meron ka dyan. Diba? At saka at the end of it all, dapat ikaw pa rin yung masusunod eh. Ang hirap nung ganito. Saka buhay mo yan eh. Ang hirap ipahawak niyan sa iba. Kaso, dun kasi sa simula, siguro nga, katulad ng sinabi niya, alam naman niya na kaya niya napatulan kasi nga, naibibigay naman. Yun mga nasilaw din eh. Kaya mga kapuso, yung ating pong mga nakikinig ngayon, huwag po tayo agad-agad magpapasilaw sa mga biyayang natatanggap natin. Minsan kasi yung parang, it's too good to be true. Yes, may mga ganon. Lalong-lalo na kung bigla-bigla, may mga binibigay sa'yo na alam mo naman na mamahaling
regalo. Sigurado Ganyan. alam natin dyan na may kapalit agad yan. Oo, lahat ng yan may kapalit. Kasi hindi ka naman bibigyan ng isang tao ng mamahaling regalo kung wala lang. Mm-mm. Tapos, eto alam mo rin from the start na meron siyang asawa. Diba? Mm-mm. Pinatulan mo siya. It's his choice pa rin naman. Diba? Kumbaga, yeah. Ang hirap din maging kabit ha. Lalo ito kilalang tao yung kinarelasyon niya. Ang hirap lang din na syempre itatago nyo rin yung relasyon nyo para lang maprotektahan. Ay nako. Alam mo ilang beses ako na paano? I don't think na walang kawala. Kasi meron yan. Diba? Like lumapit ka sa otoridad. Mausap ka ng mga abogado. May mga lawyer. Kasi kung sabi mo, professional ka naman. You know what to do. Huwag kang matakot dito sa tao na ito. Kasi baka napapangunahan ka lang ng takot. Minsan kasi sindakan lang yan eh. Diba? Tsaka, biruin mo, umaabot sa pisikalan na nasasaktan ka na because of him. Basta don't forget lang na if ever man na lumapit ka sa mga ganyang otoridad, don't forget na meron kang provided na mga, how do you call it? Tawag dito, yung meron kang pruweba. Evidence. Yeah, evidences. Oo. Di ba na mental block tuloy ako. But anyway, yun nga kailangan natin. Huwag mong hayaan na masadlak ka sa ganitong sitwasyon. Okay? Hindi ka matitigil, hindi ka matatrap sa ganyang sitwasyon. Alam ko na darating ang mga panahon na ika'y muling babangon, muling yung ngiti sa iyong labi ay mamumutawi. At mamumutawi. Oh my gosh. Diba? Like, darating yung panahon, like what? Kakampi mo ang batas. Tandaan mo yan. Tandaan po natin yan. Kakampi po natin ang batas. Okay. Anyway, balik natin ang ating bida. Hello? Clark? Hello. You there? Okay. Napakinggan mo yung komento ng ating mga bida-bida. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga opinion. Mga komento. Actually, napag-isip-isip ko na yung mga yung dati pa eh. Lahat ng mga possible thing na pwede mong gawin. Yun nga lang yung sinabi ko dati na hindi to ura-urada na kailangan mong mag-desisyonan kung ano yung pinaka-least possible thing na pwede mong gawin o pwede kong gawin. Okay. Tulad naman sabi ko kanina na kaya gusto kong i-share ito kasi nga naghahanap ako ng isang tao na gano'n yung naging sitwasyon niya before nakakalas siya. Medyo mahirap talaga. Sabi nga nila, may mga pagkakataon na madaling magbigay ng opinion ng kuro-kuro ng isang tao. Pero kung ikaw mismo yung nandun sa sitwasyon na yun, may hirapan ka na. Walang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. So, yun. Ganun ba? Papasalamat ako sa lahat ng mga tagapagkiling ng na nagbigay sila ng mga komento. Somehow, nakatulong sa akin yun. Nakalubag damdamin sa akin yan. Sana, I hope, and I pray na they wish me all the best of luck. Maraming salamat sa kanila lahat. Sa inyo, Papa. Salamat. Nakikinig, halimbawa nakikinig itong karelasyon mo na to na gusto mong sabihin sa kanya. Alam ko na at ramdam ko na minahal niya ako. Sobra-sobra. Naging possessive lang siya at wala na sa tama yung tinatawag na pagmamahal. Hindi na siguro pagmamahal yan. Hindi parang panginigil na.
sana maghiwalay lang kami. At yun ang hinihingi ko. Lagi kong dinadasal na darating ang panahon na maghihiwalay kami. At sana mapahanap siya ng masigit dun sa bagay na nakita niya sa akin. Minahal ko rin naman siya. Kahit sa mga ganitong mga paraan niya na napakahirap. Pero masasabi ko lang, sana mahanap niya yung para sa akin at palayain niya ako. Pero sana yun lang. Salamat. Barangay LS 97.1. Forever. Number 1.